Hello guys! Hi to! Yes, nakauwi na ako. Sorry, hindi ako makapag-message kasi ang dami-daming nagme-message sa akin sa Facebook, sa Messenger ngayon. Makapag-positive ka naman. It's mandatory quarantine. Hello guys! I'm making this live kasi ang dami sa akin nag-request to make a video of my experience kahapon para naman dun sa mga kapwa ko OFW na magkaroon sila ng idea kung anong mangyayari kapag nandun na sila sa airport. Yung mga procedures and everything, kung napapractice ba yung social distancing sa airport, sa mga procedures nila, sa aeroplano. I hope I could help you out guys in this simple live based on my experience kahapon nung nag-flight ako. So first and foremost, it has been a secret to everybody. There are only few people ang nakakaalam na pauwi na ako ng Pilipinas. So even my family, nalaman lang nila na uuwi na ako nalaman lang nila na nasa Pilipinas na ako nung nag-video call ako sa kanila nung nasa NAIA na ako. Okay, so let's just hang on guys. Tingnan lang natin hanggang sa medyo dumami na yung views, yung mga viewers, para ma-share ko yung experience ko sa inyo. Hi Terence! Para ma-experience ko sa inyo yung experience ko kahapon from the departure in Dubai up to my arrival in NAIA. So, God bless you too, Terence. Thank you so much. Hi Jenna! Ayan, so para malaman nyo yung kahit paano magkaroon kayo ng idea dun sa nangyayari sa loob ng airport. Anong oras ang dalaw? Wow ha, first time mo akong pinanood ha. Bawal dumalaw eh, Joff. Bawal magdalaw. So, pero pwede kayong magpadala ng food na hindi ko babayaran dapat kasi dapat cashless transaction. So, Joff, pwede ka magpadala ng food. PPM ko sa iyo kung nasan akong hotel at saka yung room number. Pwede kayo sa mga kaibigan ko na na-miss ako ng sobra, guys, pwede kayong magpadala ng food sa akin dito. Hi Casey! Dun sa mga nag-FB message sa akin na hindi ko pa nare-replyan, guys, dito ko na lang sasagutin lahat ng mga tanong ninyo. So, hello po. Ayan. So, kung may mga tanong kayo, guys, please shoot it out. Shoot me with your questions. Saka balay nyo, makatulong ako doon sa mga tanong nyo kung upcoming din kayong pauwi or nalalapit na yung pag-uwi nyo. So, yun. Hi Kyle! Thanks for watching my live. So, well, let's start with yung procedure dun sa departure ko sa Dubai. Well, as you know, I think ang inopen lang nila is yung Terminal 3. Yung naka-open lang, sarado yung Terminal 2 nila. So, walang flight doon sa Terminal 1. So, sa Terminal 3 kami doon kami sa Terminal 3 nagpunta. Ako po ay may tanong, naka-blush on po bang? Ay, hindi. Kagigising ko lang, Jenna. Wala akong blush on. Wala. Alam mo yan, Jenna, lumalaban ako ng patas. Ewan ko ikaw. Pero bakit nga parang namumula ako? Oo nga, no? Bakit namumula? I don't know. Hindi naman. At gano'n. Anyway. So, yun na nga, guys. As usual, yung procedures and yung normal procedures sa Dubai Airport, even though wala pang COVID, ganun pa rin. Pinapractice pa din yon. So, makakakita kayo ng mga post at saka mga precautionary advisory, siyempre about social distancing. Pinapractice naman siya nung iba. Okay, so hindi lahat nagpa-practice ng social distancing. So ikaw na lang sa sarili mo yung gagawa talaga ng paraan to practice the social distancing. Although may mga makikita kang mga mark sa floor. Nasa floor si Mark? Parang di pa nasa Dubai. Char. So may makikita kayong mga marks dun sa floor na kung saan dapat dun ka lang mag-stay kapag ano. Pero yung iba sumusunod, yung iba hindi. So ikaw na lang sa sarili mo yung susunod. So, isang kwento lang dyan, kasi nakalagay dun sa ticket ko was Terminal 1, Terminal 1, Terminal 3. So, doon ako una napunta sa Terminal 1. Tapos nakita ko talaga parang ghost town, walang masyadong tao, pero may mga securities. So, nagtanong ako, sabi ko, saan ako pwedeng kumuha ng trolley?
Sabi ko, pwede ba akong kumuha ng trolley? Sabi niya, yes, sure, you can get trolley, but there's no flight here in Terminal 1. Sabi ko, what? Sabi ko, where's Cebu Pacific? Tapos sabi niya, sa Terminal 1. So, we urgently move sa Terminal 1. Tapos nga pala, guys, i-advise kayo ng agent nyo na pumunta kayo ng at least 6 to 5 hours ahead dun sa flight nyo. Sundin nyo yon kasi napakadaming procedure. Although mabilis naman yung phasing, pero kasi sa dami ng sa dami ng gagawin, like mahaba talaga yung pila. Hindi, magkakaroon ng pila, but it's normal, it's inevitable na magkakaroon talaga ng pila. So pero mabilis naman yung procedure. Yung mga counters naman talaga na available lahat. Plus one thing more, yung mga pinapa-fill upan nila sa inyo through online, yung mga link, guys, fill upan nyo yun kasi napaka-importante nun. Kailangan ma-recognize or ma-registered kayo dun sa mga link na yon para makuha nyo o ma-avail ninyo yung mga dapat yung ma-avail bilang isang OFW. So, let's start na nung nagsa-check-in na tayo. Nung nagsa-check-in na ako, sobrang haba talaga ng fila. Fila. Ang haba ng pila kasi lumabas na talaga dun sa may parking sa dami ng gustong umuwi. So, 3 o'clock yung flight ko and then I decided na nandun na ako ng mga 9 o'clock. So, pagdating ko dun, sa labas pa lang may pila na. So, ganun ka-exage yung mga taong gustong umuwi at maging komportable sila when it comes to procedures and yung mga dapat mong gawin. So, ganun din sila kaaga. So, good thing medyo talagang napaaga ako. Although, 10:30 nagbukas yung check-in counter, the thing is, wala pang 10:30, ang dami ng pila. So, can you imagine kung dumating ako ng later than 10:30? So, ando na ako sa pinakadulo. Ayan, hello Ate Nila. So, yun, kung as much as maaga kayo makakapunta, the better. Kasi, nag-build na kaagad sila ng pila. Kasi nga yung iba gustong mas mapabilis sila. Yung iba kumbaga makapag-check-in na, waiting for boarding na lang. So wala nang stress, nakaupo na lang dun sa let's say sa bench sa loob ng duty free para okay na, parang okay na, nakapag-check-in na, I'm just waiting for my flight. So ayun na nga guys, okay naman, walang masyadong problema dun sa airport. But if you are talking about the social distancing, it is pinapatupad doon, but you know, there are some people talaga that you can't help. Ako nga, nag-distance talaga ako dun sa mga nakakasabay ko kasi hindi natin naman alam. So, we just wanna make sure. Okay? And then, hindi naman ganun ka-delay yung flight. Kaya lang kasi, gusto nilang gawing organized. Kaya, per row naman yung ginawa. Kudos naman to Cebu Pacific kasi inayos talaga nila yung pagpapasok sa amin dun sa loob ng airplane. So talagang per row para hindi kami mahirapan. So and then sinigurado talaga nila na maayos lahat yung mga gamit namin. So na-delay lang kami ng mga almost an hour. Pero okay lang, hindi naman actually almost an hour is medyo normal naman sa mga flight yun eh. Hindi naman ganun sobrang katagal yun. Siguro pag nag-more than pa doon, medyo may irritable ka na. So during the flight naman, the whole flight, mas marami yung tulog ko. I was really sobrang pagod ako, very exhausted ako sa dami ng mga procedure na ginawa. Hindi naman procedure na madami, but you know, ano kasi, mas mahaba yung pila ngayon, pas parang mas nakaka-tense kasi nga, syempre, uwi na ako. So, yun. Anyway, sa immigration, nakakatakot kasi a lot of people na nakasabay ko sa immigration are expecting that they might be hold or anything because they have some cases like sa telecommunications company, sa bank, sa ganun. But I don't know, I don't wanna say ang hirap naman magsabi ng thank you, but you know, at least nakalabas pa din kami. So, kami talaga sinama yung sarili. So, ang dami ko narinig ng mga kwento na meron silang mga financial issues, credit cards, loans, telephone bills, real estate cases na iniisip nila na during that time. Ay, hindi ko sinasabi na may case ka, makakalabas ka. I'm just telling my experience, okay? Yung mga nakasabay ko lang na nakakwentuhan ko. Okay, so, smooth lahat naman yung mga nangyari. So, thank God, walang naging hassle. It's a hassle-free procedure sa akin, sa part ko. Kasi talagang, alam mo, may ina-expect din ako na baka sakaling ma-hold ako. But, I don't know, thank you. Kasi nakalabas ako, yun. During the flight, the whole flight talaga, I was just sleeping kasi pagod na pagod ako. Tsaka ewan ko, antok ako. And the flight was so smooth, thank God. Sobrang sarap ng flight.
natikman ko yung flight. So, ayun, so parang nakatulog ako. And then, alam mo, nagigising na lang ako kapag binubuksan nila yung ilaw kasi magbibigay na sila ng food. May kwento lang ako habang nandun kami sa loob ng eroplano. Guys, hindi ko sinisiraan yung Cebu Pacific. Pero shout out sa Cebu Pacific kasi naaawa ako doon sa ibang mga pasahero doon kahapon. Kasi the prices of the ticket are technically are different from each other. Like for example, ito yung binayaran ko na ticket, yung sa kabila, ganito yung binayaran kong ticket. So first, nag-send sila ng food sa amin. Yung paunang food nila, binigyan ako tsaka yung katabi ko, and then yung sa pangatlo ko, hindi niya binigyan. So, syempre, dahil ako, di ba, kilusang Mayo Uno, pinaglaban ko si ate. Sabi ko, excuse me, bakit po wala siyang bread? Parang ganun. Sabi niya, sir, pasensya na po, pero hindi po kasama yun sa meal na binayaran niya. So, kayo lang po yung may bread, pero wag po kayong mag-alala kasi mamaya, meron po siyang rice meal. Okay, sabi ko, okay, so meron naman pala. Tapos biglang nag-pause siya and then meron siyang chinek dun sa paper. Tapos sinabi niya, kaya lang po, sir, mamaya po, kayo naman pong dalawa yung rice meal. So parang ako sabi ko, what? Wala akong rice meal? Sa sobrang awa ko pa dun sa katabi ko, binigay ko sa kanya yung bread ko kasi I was thinking, in my mind kasi medyo mahal yung binayaran kong ticket. So I was thinking that I could have everything. O diba? I could have everything based dun sa binayaran na ticket. Kasi napagkwentuhan na kasi namin ahead of time na ang binayaran niyang ticket is 1,600 plus. Plus ako, doble nung binayaran ko yung ticket niya. So I was thinking in my mind na parang I could have everything, the food that I want, kasi ganun yung binayaran kong ticket. Tapos nung sinabi niya sa akin na, sir, kayo po, wala po kayong rice meal, mamaya siya naman po yung meron. Sabi ko, what? Ako pa yung walang rice meal? Ako tong anak ng emperor? Di ba parang ganun? Tapos sabi ko, okay. Tapos di umalis siya. And then kinausap ko yung katabi ko. Sabi ko, wala pala tayong rice meal. Sabi ko, di bumili na lang tayo ng food kasi pwede naman bumili ng food. May natitira pa naman akong dirhams saka meron akong debit card. So ngayon, lumapit yung isang FA. So tinanong ko siya, sabi ko, if ever bibili kami ng rice meal, sabi ko mamaya sa lunch namin, magkano? Tapos sabi niya, ay sir, wala po kaming binibenta na rice meal. Wala po ang sobra, parang sakto lang. Sabi ko, wow, ang ganda ng planning nyo Ang ganda ng strategy ng planning nyo, walang sobra. So paano yung hindi nyo na naisip na baka may gustong bumili in excess of, diba hindi kayo nag-excess, nag-exceed dun sa numbers of food. But anyway, sa kanila na yung planning strategy nila yon. Tapos ang sabi lang niya sa akin, pero pwede kayong bumili ng Nissan's Cup. Sabi ko, I think that's okay. Wait lang, may nag-doorbell. Who is? Hi, thank you. Dinner na kaagad, kakakain ko lang. Ayan, nag-deliver na sila ng dinner. Kahit kakakain ko lang ng lunch. Ayan. Hi, Miss Maricar is watching. Okay. So, that's what I'm saying. So, pagdating doon, nung sinabi sa akin na ang pwede mo lang bilhin ay yung Nissan's Cup. So, sabi ko, okay, sige, pwede na yun. How much is the Nissan Cup? Tapos biglang sabi niya, 100 po ang isa. Sabi ko, ha? Sabi ko, isa lang binibili ko, hindi 5. Sabi ko, 20 lang yan sa baba. 20 lang yan sa tindahan. Pero syempre, hindi ko naman sinabi. Baka mamaya sabihin niya, di bumaba kayo ngayon sa eroplano. Diba? Doon kayo bumili sa baba ng tindahan. Whatever. Tapos, sabi ko, sige, pwede na. Bibili na lang kami later kapag nagutom kami ni ate. But the thing is, hindi mo siya pwedeng bayaran. Ito yung nakakaloka sa Cebu Pacific. Hindi mo siya pwedeng bayaran ng cash. Hindi mo siya pwedeng bayaran ng cash. So, kahit may pera ka at nagugutom ka, hindi mo siya pwedeng bayaran ng cash kasi kailangan credit card. Ngayon, kung may debit card ka, hindi mo pa rin, yes, naka-quarantine ako, Miss Maricar. So, hindi mo siya pwedeng bayaran ng debit card. Pwede mo lang siyang bayaran hindi mo siya pwedeng bayaran ng debit card. Babayaran mo lang siya through credit card. So, di ba, parang ang weird. Yung mga ka-OFW, yung mga kabayan ko na nagtatrabaho sa bahay, majority sila yung mga kasama ko dun sa flight na yon. Tapos sila syempre yung mga amo nila, pinili yung pinakamurang price ng ticket. So, hindi sila kasama dun sa meal. Hindi included yung meal nila. And the thing is, kahit may pera silang pambili, hindi sila makabili. How can somebody working in a home or in a house can have a credit card? So, definitely wala silang credit card. Kung may credit card nga lang ako, I could have swiped for everybody na walang pagkain, tapos bayaran na lang nila ako in cash. So, ganun. So, nakakaawa, lalo na yung katabi ko, kasi wala siyang food at all. Hindi siya included sa meal.
And ang ginawa na lang niya, buti na lang meron siyang mga chocolates at saka meron siyang tinapay na parang pasalubong niya. Yun na lang yung kinain niya. And I cannot even offer my food kasi binigay ko na nga yung food ko. And I don't know, shout out sa Cebu Pacific. Please, baguhin niyo naman yung ganong procedure. Kasi nakakaawa. I mean, katulad ko, ako na lang. 'Di ba? May credit card ako pero unfortunately hindi ko na siya nagagamit. Meron akong cash pero hindi ko magamit kasi nga kailangan lang bayaran ng credit card. So, for an 8 to 9 hours, 9 hours flight, o wag na lang yung 9 hours flight kasi the 9 hours flight plus yung oras pa in advance na nandun ka sa airport, diba? Tas gutom na gutom ka, wala kang pagkain, wala man lang pa-welcome drinks, kahit man lang tubig or anything. Kasi lahat talaga sa Cebu Pacific, bibilhin mo. So, nakakaawa yung I don't wanna say hindi capable kasi may pera naman sila. Kaya lang, because of the payment mode niyo, na credit card lang yung gagamitin. Which is, I don't know, baka there's a reason behind. Of course, pinag-ano naman yan. Pinag-aralan nyo naman yan. But, dun sa mga iba na hindi makakain, parang, I feel so bad. I feel sorry for them. So, nakakaawa sila. So, yun lang, shout out sa Cebu Pacific, baka magawa nyo ng paraan. Baka naman pwedeng mag-debit card or magpa-cash na lang din, diba? Siguro naman kung wala kayong panukli at total nagkakagutuman na, sige, okay na naman siguro yun sa kabayan, diba? Kunyari ako may sukli akong 5 or 2, it's fine, makakain lang ako, diba? Importante makakain, syempre nasa biyahe. Diyos ko naman. Yes, but that's not my point, Kyle. Ang point ko dito is yung payment mode nila na credit card. Paano kung wala kang credit card? O, di ba may pambili ka nga na cash, may pambili ka nga na debit card mo, pero wala ka namang credit card. So, how could you eat? That's a 9+ hours flight. So, gutuman nyo. Wala silang pa-welcome drinks, wala silang pa-welcome coffee. Oh my G. Pero maganda naman yung flight, very smooth. Sobrang saya. So, now, okay na tayo dun sa Cebu Pacific. So, ngayon, baba na tayo. During my arrival naman sa Philippines, I would like to commend, I don't know, the OWA, yung OWA ba, o yung the government itself, kasi very fast-facing yung mga procedure sa airport, ang galing-galing. Of course, there is an inevitable queue na makikita mo doon, pero ang daming counters na nakabukas, ang daming nag-a-assist sa'yo, there are a lot of people, coast guards, na nag-a-assist sa'yo, hindi ka talaga malulos, ang daming mga yung mga tao talaga na inassign nila from each corner na magsasabi sa'yo where to go next. So, hindi ka talaga mawawala, or hindi ka malulos kung saan ka pupunta after after nitong pwesto mo dito. So, ito yung susunod mo, ito yung susunod na steps and everything. And then, yada, yada, yada. So, pagbaba mo pa lang, meron ka na kaagad pipilahan doon kung saan i-check lahat ng mga documents mo na pinilapan kung okay at complete. After nilang mai-assess ka doon sa lahat ng mga pinilapan mo, kaya nga sabi ko sa inyo guys, yung mga pinapapilapan sa inyo ng agent nyo, papilafan nyo yon, kumpletuhin nyo, make sure na lahat masagutan nyo ng tama kasi i-verify nila yung pagdating mo doon sa airport. So pagbaba mo, arrival, verification of all your documents and yada yada yada. And then, after nun, pupunta ka na, i-endorse ka nila for swab testing. Yung kaagad yung una. Ayun pala yung pangalawa. Verification of your documents, tapos swab. So, napakadaming available booth, kaya hindi ka masyadong matatagalan. Although, again, may pila, pero makikita mo talaga na pinaghandaan nila kasi ang dami talagang booth. So, kudos talaga yun sa nag-organize. Very organized, very good, fast-facing. So, kahit exhausted ka na dun sa flight mo, medyo matutuwa ka naman kasi may pa-welcome remarks yung mga Coast Guard, may magsasalita sa gitna, i-welcome kayo as an OFW, welcome, yada, 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 sasabihin sa inyo yung mga procedure. So, there you go, verification and then swab testing. After the swab test, ito lang, so, konting kwento lang to Shout out doon sa Coast Guard na nag-swab sa ilong ko. Siyempre, hindi na ako sinabihan na, sabi lang niya sa akin, ganon mo yung ulo mo. Nung ipinasok niya na, syempre, initial reaction mo guys, diba? Sinundot yung ilong mo. Hindi naman normal na sinusundot yung ilong ko araw-araw. So, pag sundot niya ng ilong, although alam ko namang susundutin niya, pag sundot niya ganon, ang tendency, I felt something. Although, okay guys,
disclaimer, hindi siya masakit, okay? Hindi masakit kapag sinundot yung ilong mo. The thing is that, mafe-feel mo na sinusundot siya, tapos pagdating na doon sa dulo, igaganon niya. So, yun yung nakaka-hatching part doon eh. So, pag ganon niya, gumanon ako, umusod ako, sabi ko, sabi ko ganon, tapos alam mo yung itsura niya, parang, ang arte naman nito. So, walang kaabog-abog, nilipat siya kaagad doon sa kabila, tapos tsaka niya ginanon, sabi ko, nakaka-hatching ako. Tapos hindi man lang niya ako pinakinggan, hindi man lang niya sinabi sa akin na, sorry po, gano'n, nabigla or whatever. So, pero anyway, sandali lang naman yun. It's just a matter of less than a minute. Pagpasok, ikot, tapos pagpasok, ikot. So, wala pang 1 minute yun. So, hindi siya masakit. It's like parang binubunutan ka ng ipin, na nararamdaman mo na binubunot yung ipin mo, but you don't feel any pain. Hindi katulad ng ginawa ng jowa mo, di ba, damang-dama mo yung sakit, char. Damang-dama mo yung pag-ghost sa'yo, char. So, ganun siya. After na nung swab test, anong sumunod? After nung swab test, immigration na. So, diretso ka na sa immigration, tapos ang daming lane din na available. So, may konting queue, pero mabilis din yung procedure. Okay, so walang problema. Uulitin ko ulit, ang galing-galing, very organized, fast-facing, pinagandaan talaga nila, ang daming counters na open, ang daming mga immigration officers na nag-a-assist. So, mabilis talaga yung pag-usad. Okay? So, after ng swab test, immigration, and then after the immigration, naalala ko pala guys, mga ka-OFW, please, huwag yung kakalimutan na huwag magdala ng ballpen. Kung kaya nyo magdala ng 2 ballpen, magdala kayo ng 2 ballpen kasi ang daming pifilapan. There's a lot of papers to fill up. So, may mga pifilapan kayo aside dun sa mga link online. And then aside dun sa mga link forms. So, pagdating doon, may pifilapan kayo sa OWA, and then after after ng immigration, ililid kayo going to the OWA. Para meron silang ginawang booth doon ng OWA kung saan may pifilapan kayong form. After nyo ma-fill-upan yun, ibibigay nyo dun sa counter, and then dun kayo bibigyan ng assigned hotel nyo. So, hindi kayo pwede makapili ng hotel. Sila ang magsasabi sa inyo kung anong hotel kayo i-assign. After nyo mabigyan ng hotel assignment, meron kaagad silang bibigay na food sa inyo. Siguro nga iniisip nila, dahil ang haba ng procedure, maraming procedure dun sa loob, so para makakain ka muna. So, may food. Wait lang. Tapusin ko lang yung live ko. Tapos, after nung, sorry na interrupt guys. So, after nun, bibigyan ng hotel assignment mo. So, paglabas mo dun sa gate na yon, meron ng bus na naghihintay sa'yo. Tapos, hanapin mo lang kung saang bus yung naka-assign sa'yo na hotel. So, all in all, I would say it's perfect, maayos, maganda yung procedure, organized, fast-facing. Ulitin ko, fast-facing. Merong mga may mga inevitable queue o pila, pero not normal lang yon, pero mabilis, organized, may mga taong inassign sila from each and every post in every corner. Hindi kayo shout out kay Ma'am Shi na nasa Qatar, hindi kayo mawawala sa mga steps kasi may mga nag-a-assist talaga ng mga nakatayo doon. Now, if you're asking me, Miss Dal, kung nakikinig ka, kung tatanungin nyo kung may pinapractice na social distancing sa NAIA, well, ganun din katulad sa Dubai Airport, may mga posts, may mga marks na nakalagay doon na dapat mag-social distancing. The thing is, of course, meron pa rin tayo mga kapwa Pilipino na hindi sinusunod. Pero, may mga utos naman na gawin. So, ikaw na lang guys, ang sabi ko lang, disiplina mo na yun sa sarili mo. If you want to practice social distancing, sa'yo na manggagaling yon. So, makikita mo talaga pag may pila, tatabi talaga sila sa'yo. So, ako na yung mismong umuusod. Sabihin na nilang ma-RT ako, but we don't know, maybe ako ang may dala o siya ang may dala na COVID. So, social distancing is, don't rely to the people around you. Make sure that ikaw mismo yung gagawa nun para sa sarili mo. Again, nakita ko naman from Dubai Airport to our airport in NAIA, gusto talaga nilang ipatupad yung social distancing, but I think it's the people na ang hindi tumutupad. So, nasa sayo na yon. Disiplina mo na yung sa sarili mo kung magso-social distancing ka. Sabihin na nilang ma-RT ka, but you just want to be safe. You and the other people around you.
So, ngayon naman, bongga yung hotel ko kasi I think 5-star itong napuntahan ko dito sa may Alabang. Actually, kung gaano ako hindi na-haggard dun sa airport, sa both airport, dito ako na-haggard talaga ng sobra sa hotel kung saan ako inassign. Kasi pagdating namin sa hotel, so naka-shuttle kami, hindi kami pinababa hanggat hindi kompleto yung check-in procedure. So, ang nangyari, parang almost 3 hours kaming nasa sasakyan kasi dinisinfect yung mga gamit namin, tapos niregister kami sa check-in counter, tapos ang nag-briefing pa dun sa loob ng shuttle. Tapos anong tawag pa dito? Nag-briefing pa dun sa loob ng shuttle, tapos napakadaming pinirmahan. Pare-pareho lang naman yung pinila pa namin. Kaya please, ewan ko, ma-exhaust ka talaga doon. Ace, andito mismo sa Bellevue. Kasabay ko yung kapatid mo na nandito sa Bellevue. Yun. So, sobrang shout out lang doon kasi sobrang tagal namin naghintay doon sa loob ng shuttle. Like, dumating kami ng siguro bago mag-8th sa harapan ng hotel, 8, 9, 10. Tapos 11 na yata kami nakapasok. Tapos ang procedure pa, once na ibigay sa amin yung room number namin, pag sinanitize na kami sa lobby, on the spot, diretso ka na sa loob ng kwarto mo. Hindi ka na pwedeng lumabas. Tapos may mga house rules, bawal lumabas. Sabi nga ni Kim Chu, bawal lumabas, may penalty. Ang daming mga house rules na dapat po talagang sundan kasi may karampatang parusa. Hindi ka pwedeng magpa-deliver ng food with dapat lang cashless transactions. So yung mga kaibigan ko dyan na gusto magpadala ng food dito, ipipm ko sa inyo kung nasa akong hotel, pas yung room number, ipadala nyo lang dun sa reception, tapos lagay nyo lang yung pangalan ko at saka yung room number, dadalhin na din dito yon. Okay, sa mga nagtatanong kung gaano ako katagal dito, Jonathan, hindi ko sure kung 14 days ako dito, basta ang sabi, as soon as lumabas yung results na negative, and ganito guys, kasi dun sa kaya maraming form na pinipilapan, I think it's because of the logistics, kasi parang mag-a-assign sila ng isang shuttle o ng isang service para dun sa mga pare-pareho ng region. Nagulat ako, tinatanong kung saan ako nakatira in the region. So siguro kung pare-pareho kayong region 3, sabay-sabay kayong kukunin. So, pag daw yung tatlo, lumabas na yung results nila na negative, and then yung dalawa, naghihintay pa. So, you have to wait until everybody will be clear para isang hatiran. So, ang sabi nila is a minimum of 5 days and maximum of 14 days. So, depende sa kung sabay-sabay kayong lumabas na negative at sabay-sabay kayong ready ng umalis. So, ganun yun, guys. So, anyway, libre naman to from OWA. Libre ba? Or, syempre naman, binayaran naman din natin yun. So, OWA ang nagbayad nito. Ang binayaran nito ng OWA, 'di ba? Paulit-ulit binayaran ng OWA So, ayun, and yun nga, pwede kayong magpadala ng food sa akin dito, please. Pero in fairness naman to the hotel, masarap naman yung food nila. Ayan, okay. So, tas meron akong isang kwento today kasi alam nyo naman, I'm a ginger tea drinker. So, wala akong kutsilyo, pero may dala akong ginger. So, I called the housekeeping and I asked them if they could bring me a knife. Kasi nga sabi ko, if they can bring me a knife. So, nanghingi ako ng knife. So, binigyan nila ako ng knife na plastic. So, sabi ko dun sa nagdala, sabi ko, kuya, wala ba kayo ng totoong knife? Sabi niya, ay, bawal po, sir, eh. Sabi ko, hindi kasi maghihiwa ako ng ginger kasi nag-ginger tea ako daily. Sabi niya, sir, pasensya na po, hindi po talaga kami pwede magbigay sa inyo ng knife. Nakakatawa pa kasi sabi ko, kuya, hindi ako magpapakamatay. Panghihiwa ko lang talaga ng luya. Tapos sabi niya, sir, sorry po. Sabi ko, anyway, pwede bang ibigay ko sa iyo yung ginger, tapos kayo na lang maghiwa sa kitchen, and then dalhin mo na lang dito. Sabi niya, sir, hindi po, dadalan ko na lang po kayo ng ginger. So, ayun, nagpadala sila ng ginger. So, ayun, so meron akong sliced ginger. So, ang sarap-sarap. So, yun, guys. Maayos lahat yung procedure. I thank God for a very smooth flight and hassle-free procedures po both airports. At tapos dito dun sa hotel, maayos naman din yung service nila. Yun nga lang talaga yung check-in procedure. Siguro, kasi sabi nung yung shuttle administrator, this is the first time that they brought people here, bunch of OFW here. So first time daw to ng hotel na i-allocate as a quarantine
facility ng mga OFW. So, maybe sa mga susunod pa, mas maaayos pa nila yon. So, ayun, maraming salamat. At dun sa mga kaibigan ko na nanonood ngayon, guys, baka meron kayong ma-refer sa akin na trabaho dito sa Pilipinas. Of course, yes, for good na po ako dito. Dito na ako sa Pilipinas. And hopefully, makahanap ako ng maayos ding trabaho. Well, hindi naman ako namimili ng work. Marami kasi nag-offer sa akin sa call center. Of course, I'd like to be part of the BPO company. Pero kung papipiliin ako, sana gusto ko sa back office. Gusto ko yung table job, ano ba? Basta yung office. Sa office sana. So, hindi ko sinabing ayoko mag-call center. Actually, gusto ko nga sa mga BPO industry. Pero, kung pwede sana, makapasok ako as sa opisina, sa back office. Pero, of course, it's gusto ko rin naman mag-call center. Kasi dati naman ako nag-call center sa Pacific Hub. So, guys, baka meron kayong ma-refer sa akin na trabaho, please send me the link, send me the site, or baka ma-refer nyo ako kung saan kayo nag-work, please, i-PM nyo naman ako, guys. Kasi gusto ko after kung makalabas dito sa hotel, yun, makapangganap na ako ng trabaho. And again, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga gusto magpadala ng food sa akin dito sa hotel kung nasan ako, guys. Please, baka naman, padala nyo na ako dito. Basta hindi ko kailangang bayaran. Kasi cashless transaction lang dapat sabi ng hotel. So, bawal kaming lumabas at magbigay ng kahit anong anything sa mga staff dito. Wala kami dapat na ibigay sa kanila. Wow, Oda, salamat sa suporta. Ayun, guys, kakagising ko lang. Pasensya na sa dami ng mga nagme-message sa akin. Maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. I am not ignoring you guys. That's the reason why I make this FB Live. So, panoorin nyo na lang to. Kasi ang dami nagtatanong. Ang dami nagulat bakit ako nasa Pilipinas. Kasi there are only few people talaga na sinabihan ko na uuwi na ako ng Pilipinas. Even my family. Even my mom. Hi, Tita Baby. Thank you po. Tita Baby, hi. Hello, kamusta din po? Even yung pamilya ko, ano tawag dito, hindi nila alam na uuwi ako. So, it's really a surprise. And maraming salamat. Thank God, I'm back in the Philippines. I'm finally back. So, hindi ko pa pwede sabihin I'm finally home. So, ayun. Gusto mo talaga dito ikwento, Oda? Teka lang, pagkatapos itong live na to, i-video call kita. So, ayun na nga guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nagme-message at nagsisend ng kanilang love to me. Sana naman next time, ibang love naman yung ibigay niyo. Pwede magpadala ng pera guys. Alam niyo naman, magsisimula ako dito sa Pilipinas ulit. So, you can send your money to me. You know. At sana guys, makatulong to sa lahat ng mga OFW na pauwi din sa Pilipinas. So, yung mga dapat yung tandaan guys, practice social distancing within yourself. Kayo na mismo ang mag-practice doon kung hindi nagpa-practice yung iba. Fill upan ng lahat ng mga dapat fill upan na form online and yung mga ibibigay nilang form sa inyo, physical. And then, dumating kayo ng mas maaga pa sa inaasahan sa inyong flight. Like, 5 to 6 hours is really a must. It's really a requirement na mas maaga kayo sa inaasahan. And then, yun, practice social distancing, more patience kasi may mga queue. Pero, fast-facing naman siya. Magiging maayos ang lahat sooner or later. Kasi nandun sila lahat. So, ano pa ba? Magdala kayo ng food, guys, kung kayo ay mapupunta sa Cebu Pacific at hindi kayo sigurado kung may meal kayo, so bring food. Magdala kayo ng food, guys. Magdala kayo ng food. Kapag Cebu Pacific yung masasakay yung eroplano. Ano pa ba? And ayun, just pray. Mag-pray kayo kasi hindi kayo papabayaan ni Lord sa lahat ng mga pagdadaanan nyo sa inyong buhay. So, nanganak ka na sa US, kaya umuwi ka na ng Pinas. Maraming salamat. Nanganak ka na sa US, kaya umuwi ka na ng Pinas. Yun pala guys, dun sa mga mag-o-offer sa akin ng trabaho, maraming salamat. At syempre, shout out din naman po kay Mr. Manny Pangilinan ng TV5, kay Mr. Attorney Felipe Goso ng GMA, syempre kay Vice Ganda para sa Vice Ganda Network, Madam Charo para sa Star Cinema. Baka meron po kayong mga movies or projects na i-offer sa akin. I'm so available.
Wala pa po akong manager sa ngayon, so you can contact me directly on my social media accounts. So kung kailangan niyo po ng service ko, TV5, GMA7, Vice Ganda Network, Star Cinema, at sa lahat pa dyan, yung mga Procter & Gamble, Unilever, baka may mga pa-commercial kayo, pwede po ako ngayon. Available na po ako sa lahat ng mga gusto nyong gawin ko. Again, maraming salamat and God bless you all. Udaan tayo mo, tatawagan na kita. Guys, I love you all. God bless you. Bye-bye.